Hindi pa sementado tong daan na to. Mabato, madulas at may mga parte na sobrang tarik. Dito bawal kang huminto kasi kapag nagkamali ka, pwede kang bumulusok pa ibaba. Habang paakyat kami, ramdam mo talaga yung hirap. Pero habang lumalayo kami sa sibilisasyon, mas lalo namang gumaganda yung tanawin. At sa dulo ng trail, nakahanap kami ng spot na parang ginawa talaga para sa amin. Tahimik, pine forested at perfect para sa raw camping. Grabe yung pagod namin, napalitan ng ganda. Ito yung mga biyahe na pag nandito ka na, masasabi mong sulit talaga. Laki oh. Hindi nakasya dun sa tinapay natin. Pre, parang pang-ipit ka dyan, pre. May tong ako dito, gag. Ganda talaga. Ito, dinala ko rin ito eh. Yun ang bakal. Alam mo yan, pre? Oo, nilagay ko sa likod ko. Grabe ka naman, pre. Saksi sa sumpaang walang iwanan, walang tataliko. Kahit saan man kami, dalhin ng hangin. San ng kanto man kami, iwan ng landasin. Alam namin, sulit ang bawat sandali. Ang lahat ng ito sa puso'y mananatili. Habang buhay, ang ala-ala'y tatak sa isip. Sa bawat dahon. Isang mapagpalang umaga mga bahero at welcome back sa ating YouTube channel. Nandito tayo ngayon sa may Tinongdan, Itogon, Benguet. Papunta tayo ng Mount Ugo. Makikita natin dito yung mga saganang tanim ng palay ng mga local dito sa may Tinongdan. At napakaganda mga bahero. Green na green, brown na brown. So malapit na rin siguro nilang anihin yung mga palay na yan. At syempre tatagusin natin to, bundok na to, papunta ng Mount Ugo. Ayan. So tingnan natin kung ano yung mga magiging adventure natin along the way. Let's go! Umayabang na pagod na sa sementadong daan. Tila ba may humihila palayo sa kaingayan. Bipit ang bigat ng mundong di maintindihan. Sa bawat paghinga, hinahanap ang kalayaan. Nais kong maglakbay, iwanan ang gulo at bait sa aklat ng buhay. May pahinang nais kong itinda sa pagitan ng mga bato at lunti ang tala. May tinig na bumubulong, huwag kang mangamba. Ang puso ko'y lulutak, parang dahon sa hangin. Sa gilid ng mapa, doon ako lalakarin. Lihim na daan, lihim na daan. Doon ko natagpuan ang aking kapayapaan. Ganda ng rice terraces oh. Wow! Saan? Kung tao lang eh. Pero ganda. Papaya, pre, oh. Tinola yun oh. Papaya. Manok na lang kulang, pre. Ko tayo dito ng manok. Ano, pre? Battery low ka na? Oh. Battery low yung feed count. ikaw makicharge ka sa akin sa Blowetty Power Elite 10. Pwede ba may charge feed, pre? Oo naman, pre. Mamaya pagka setup natin, charge mo agad yung intercom mo, pre, para bukas makapag-connect tayo, makapag-usap tayo sa daan, di ba mga behero? Tingnan to, meron naman dito makaya. Tingnan, sabi ko sa inyo, mga damo lang dito sa atin yan eh. Tapos sa ibang bansa binibenta nila per pot, pero dito damo lang oh. Andyan lang sa daan. Dami pa. Magkano yung ganyan per pot, pre? $35 ata na. $35? $25 ng kain, Singapore dollar. O, tignan mo. Tapos dito sa atin, so dapat pag mayaman ang mga Pilipino kasi marami tayong mga ganito. Isang pot lang yun, ang liit-liit. $35. So isipin mo kung isa-isahin mo to, tapos papatubuhin mo sa pot. Kano na yan? Pag binenta mo yan. Kumikitang negosyo ka pa dyan. Kumikitang kabuhayan ka dyan, tubong lugaw lang oh, sa gilid lang ng kalsada. Pero bawal yung mga bear, wag kayong kukuha ng gano'n. Ma-DNR kayo ha. Bawal yan. Sunrise on the edge of the street. Shadows long, but I stand on my feet. The noise fades out, the world retreats. Anong sabi mo, pre, sa Blowetty?
Ang sabi mo sa Bluetti? Bluetti, baka naman. Para hindi ka na nag-charge, para hindi ka na nalulobot sa daan, pre. Oo, nalulobot kasi ako lagi. Alam mo, pag lobat talaga, manghihina yung katawan mo pag Kaya kailangan mo ng Bluetti. Gagalingan ko, promises. Just Adventures, oh. Ayos, oh. Mayroon tayo ditong prutas, mga behero. Nakakain ba to? Parang hindi. Nakakain ba ito, mga behero? Ito ba yung nakakain? Or iba? Hindi ko sure eh. Ito nga yun. Malit na passion fruit. Ito yun man, di ba, yung nakakain? Yung malit na passion fruit. Kaso bakit ang baho ng kanya? Nung outer. Ha? Masarap yan. Ito yan. Oo. Tingnan, pre. Ayan. So mga nakakalam. Pero ang alam ko, ito yun yung kinuha ni Bro Eli nung last. Passion fruit. Maliit lang to eh. Pero ang baho kasi nung ito, yung outer nya. May damo. Pero ito yung loob nya. Ayan. Ayokong risk. Baka dito na yung last natin yung vlog. Saan ka galing? Parang red fox, no? Meron dito wild fox. Dito kasi sa Itogon talaga gumagala yung mga wild fox. Ito, ang pangalan nito ay Red fox. Oscar. Babae, Oscar. lalaki ka ba, babae? Oscar na lang pangalan mo, no? Sama ka sa amin? Sama ka, camp kami. Magka-camp kami. Sama ka? Sama ka? Sama ka? Gusto mo? Sama ka? Lamig ko. Ha? Sama ka? Ang ganda ng Halika pelikula na. niya, babae. Sama ka. ata siya. Babae ka? Ha? Babae ka? Hindi ka na, sama ka na. Gusto mo? Sama ka? May ligaw na aso. Lumapit lang sa amin, nakala namin matapang. Oscar talaga. Pinangalanan eh. Pala decision kayo, sabi niya. Babae siya, gag. Ay, babae ba? Pagkatapos namin magpahinga mga biyahero ay pinagpatuloy na namin ang aming paglalakbay. At dito na nagsimula ang totoong hamon. Natapos na ang sementadong daan at pinalitan ito ng mabato at malikabok na kalsada. Yung tipong bawat liko kailangan mo magdasal na huwag kang madulas. Kasi kapag mahina ang loob mo, hindi mo kakayanin to. Lalo na sa mga parte na sobrang tarik. Isang maling timpla lang, pwede kang sumemplang. Pero syempre ganito talaga ang adventure, di ba? Delikado man, basta maganda ang pupuntahan. Tuloy lang. Kalsada. Kaya minsan talagang mahirap siyang ahunin. At syempre madulas din. At meron ding pagkakataon na kung saan itong mga bundok ay ito, yung gilid-gilid ng daan ay may landslide. Kaya tumatabon dito sa mismong kalsada. Ayan. At 2:24 ang ating oras. Syempre isa to sa mga pinakapaborito nating spot na puntahan talaga mga behero. Dahil ang ganda talaga ng view dito. At saka sobrang tahimik. Nasa likod natin si MJS Adventures. Sarap mag motor dito. Woo! Let's go, let's go. Meron ako ipapakita sa inyo kung gaano katarik yung aakyatin natin mamaya. So, etong ADV natin, stock lang to. Wala pa tayong pinagalaw sa panggilid niya. So, makikita yung performance ng stock sa ahonan. Sa mga naka ADV 160. Meron pa tayong daladalang itlog. So, hopefully hindi siya mabasag. Tingnan nyo naman tong rough na terrain natin. Rugged terrain. Oop, naka HTC tayo kaya gumagana siya kapag naaangat yung gulong natin sa likod. Ito yung medyo
Buti na lang na-clear nila to. Nung bagyo siguro mataas yung putik dito. Pero patay natin yung HSTC natin para hindi nahihirapan yung gulong natin sa likuran. Way to bear, no debt to atone. Hold your head high, let the storm die. Stand tall, let the echoes ring, live loud. Hear the truth it brings, make them smile, make them believe. Show the world what you see. Empty hands, yet my heart feels full. Grateful for the pull of the simple and dull. Every crack in the sky makes the stars beautiful. I give my laughter, I give my light. Take the dark and make it bright. Turn the blindness into sight. Stand tall, let the echoes ring, live loud. Hear the truth it brings, make them smile, make them believe. Show the world what you see. Doon po tayo pupunta. Papunta doon. Dito tayo nakapark ngayon. Grateful for the pull of the simple and dull. Every crack in the sky makes the stars beautiful. I give my laughter, I give my light. Take the dark and make it bright. Turn that blindness into Tirik sight. na tirik yung araw. Mag-alas 3 ng hapon. Pero malapit naman na tayo dun sa spot. At nalagpasan na rin natin yung medyo mahirap na paahon dito sa trail na to. Medyo banayad na lang ngayon compared sa kanina. Sarap. Ang ganda. Grabe mga behero, mukhang paulan. Ang dilim ng ulap na, no? Ang dilim ng kalangitan dito sa gilid natin. Konti na lang. Pero enjoy na natin tong trail na to. Yan, ganito lang sana. Huwag lang mabasa to mga behero kasi madulas to. Pero pag ganito, medyo banayad yung trail. Di ba? Mabilis lang. Meron pa tayong egg. Kumusta kaya yung egg na dala natin? Check natin mamaya. Wala pa kasi tayo nabibili na egg yung lalagyan, egg container patawag doon, yung hugis itlog, para kahit ganito yung daan ay hindi mababasag agad-agad, no? Hopefully buhay pa yung itlog at hindi pa basag. Sayang naman, panglalagay natin yun sa merienda natin mamaya. Kung ano yung merienda natin, malalaman nyo, masarap yun mga behero. Saktong sakto at pagod tayo ngayon sa trail na to. Medyo maginaw na dito, sarap ng hangin. Wow. Pero grabe, bangin na yun dyan, gilid. Nakatakot tumingin. Sarap enjoy yung ganitong mga kalsada mga behero.
May baka. Ang dami nila. Ayan o. Padaan po. Padaan. Hello cow. Makalipas ang mahigit isang oras na paglalakbay sa mabato at malikabok na daan, narating din natin mga biyahero ang spot na matagal na nating hinahanap. Tahimik, presko at napapalibutan ng pine trees. Dito tayo magpapalipas ng gabi. Touchdown tayo dito sa spot mga bihero, ang ganda. Pine forested na naman ito ang ating spot ngayon. Syempre, pahid tayo ng fish crescent oil. So may nagsuggest na yung kwan daw, katol. Pero hindi ko pa na-try. Hindi pa namin na-try yung katol para sa niknik. Pero parang open kasi yung area eh. So hindi ko alam kung kakayanin ng katol. Syempre, medyo concentrated yung buga nung apoy, nung usok. So hindi ko sure kung kakayanin niya yung buong spot, no. Pag nilagay mo naman sa tent mo or sa tarp mo, medyo suffocating din sa camper. So ito na yung magiging spot natin mga behero. So meron tayo dito nakita na magandang pwestuhan, patag, tapos meron na tayong sasabitan ng tarp. Yan, so iniba ko yung setup ng tarp natin mga bero, check nyo. Ayan, parang 3/4, ay hindi 1/4 lang nung tarp yung nasakop nung dito sa unahan. Tapos sa likuran, yun, ganda. So tignan natin kung effective to sa ulan. Ayan. Tapos setup natin yung tent dito sa corner. Tapos dito na yung kung natin, kusina siguro. Ayan, so ito yung ating Blue Yeti, dala-dala natin ngayon yung Elite 10 at kaka-launch nga lang to this month. So maganda dito mga behero kasi meron siyang AC output. Ayan, so charge natin yung phone natin dahil na lowbat or pa-lowbat na para mamaya pwede tayong makapag-browse. Though may signal naman dito sa spot natin pero mahirap. So on lang natin yung AC kapag gusto natin gamitin yung AC output. Tapos syempre pag charge natin yung phone natin, kapag naka-charger kasi siya, ito is 30 watts. So, magagamit natin or mama-maximize natin yung charger natin. So, kung 30 watts siya, magtuturbo charge yung phone natin. So, ganun kaganda. So, hindi tayo mamamblema sa pag malolobat tayo kasi meron tayong power station. And syempre, dahil lowbat tayo kanina, yung mga intercom natin, doon lang tayo nakakapag-usap gamit ang Freedcon intercom. So charge na rin natin dahil lowbat tayo kanina at long last camping pa natin hindi na charge itong mga to. So yung isa kay MJS, tapos yung isa yung sa akin. Ayan. So meron tayo ditong triple na type C to USB. Ayan. So saksak lang natin dito sa may USB.
So dalawa nga pala yung USB output nito, pares na 15 watts. And meron din siyang USB na Type C to Type C. So yung isa 100 watts, yung isa 15 watts. Ayan. So maganda dito mga behero kasi pwede tayo makapag multiple charge. And syempre kagandahan dito kasi pwede rin yung laptop. So kung nagka-camping kayo and kailangan yung mag-work sa spot, pwede kayo makapag-work. Ayan. Kuha tayo ng panggatong mga behero. So ito naman mga patay na sanga, nalaglag lang dito sa spot natin. So papakinabangan natin at gagawin nating bonfire mamaya. Ito ay mga maliliit lang naman na sanga. At saka patay na puno na to, or patay na to na sanga mga behero. Another night, another shadow on the wall. Counting scars, pretending they don't hurt at all. The streets are empty, but my mind is wide awake, carrying the weight of choices I can't unmake. Habang abala ako sa pangungunang panggatong, hindi na namin namalayan na gabi na pala. Ang bilis ng oras, parang kararating lang namin dito sa spot. Kaya na tayo pre? Kaya na tayo? Kagandaan pa dito mga behero, gamit natin tong Buluete power station. So meron din siyang ilaw sa likod. Yan, gamitin natin ilaw dito sa ating lamesa. Tapos kain na din tayong dinner. Harap natin yung bonfire. Sa hindi tayo nakakuha ng marshmallow, para sana nakapag-ihaw tayong marshmallow ngayon. Di bale, sa next. Ganda dito kasi meron silang fire pit. Yun o, ganda. Siguro may mga dating nag-camp din dito, mga locals. So inayos nila tong bato. Ito kasi nakakatulong para hindi kumalat yung apoy at madamay yung ibang mga damo. Lalo to may mga pine needle sa gilid. So dito concentrated lang yung apoy, doon lang mismo sa may fire pit. Ayan. Ito yung ulam natin. Ayan yung ulam natin nakasabit. So bumili na lang tayo ng lechon at hindi na tayo nagluto kasi alam namin mapapagod kami sa biyahe. Kaya ito na lang kami, nagbaliwag kami. Alright, naglechon kami eh. So kanin na lang niluto namin. Hindi mo. Masarap pala yung ganito, no? Sa susunod. Ganda, Jollibee naman. Hindi naman na magluto sa camp, no? Hindi kasi, di ba nakakapagod nga yung mag-set up. So yun sa pinaka nakakapagod gawin sa camping. Tapos sabayan mo pa ng pagluluto ng pagkain, no? Hindi masirap yung buhay mo, di ba? Paano kung ganun, no? After mo mag-set up, Jollibee yung nandyan sa harap mo. Jollibee yung nandyan sa harap mo. Siyempre siguro hindi mo palang naiisip na hindi mo maiisip na mahirap lahat, no? Pagka ganun. Parang mahirap, Jollibee yung nasa harap mo. Ayan, ito yung panghimagas natin. Prutas.
Sarap. Ang damot naman kasi ng may-ari. Maganda sana. May signal sana tayo. Ano? Shoutout nga pala kay Ken Jester Rebelo at shoutout din kay Capti Adventures na member natin. Dahil wala na kaming tubig mga behero, ang ginawa namin, nagpakulo kami ng galing sa gripo. So ito sana pang saing lang kasi ito mga behero. So pinakulo namin at saka namin papalamigin. Matagal namin pinakulo para matanggal talaga yung bakterya. Though potable naman yung mga galing sa gripo, pero syempre iba pa rin kapag nasanay ka sa mineral, kaya mas better pa rin yung safe, lalo pag nandito tayo sa mga camping or campsite or mga raw spot natin. Syempre mas maganda pa rin na hindi masira yung tiyan natin, kasi mahirap kapag CR ka ng CR dito, lalo pag nandito ka sa raw spot. Syempre alam naman na every time pupunta ka dun maghuhukay. Di ba pre? Pag natikman mo yung pinakuluan na tubig na yan, yan yung parang manamis-namis. Yan, so may tubig na tayo. Salin na lang natin dito para bukas meron tayong pwedeng mainom. Ito kasi yung lalagyan ko ng tubig. Ilang liters lang to, parang less than 2 liters. Yan. Papahingi ako ah. Sige pa, sige pa. Sige pa. Madami pre. Madami. Parang wala akong tubig. Tama na. Zip lang ang zip. Parang manamis-namis. Sarap. Lasa pre. Parang manamis-namis. Lasang gripo na mainit lang. Yan mga bero. So yung charge natin kanina ay puno na. Ayan. Pati yung intercom natin puno na rin. So malaking tulong talaga tong Bluetti power station. Natapos lahat ng charge natin mga bero, meron pa tayong 54%. So nasa 10,000 mAh pa to. Pwede pa nating magamit bukas. At hindi tayo problema kasi na-charge natin yung mga baterya natin. Yan naman ang importante sa atin mga behero, is ma-charge natin yung intercom, baterya ng drone, at syempre yung GoPro. Syempre pati na rin yung phone natin. Ayan. So good night mga behero, at we'll see you guys tomorrow. Apat na pares ng paa sa putikan at bato, bitbit lang ang gitara at bawang kwento sa ilalim ng araw. Good morning everyone. Good morning mga behero. Solid oh. Lamig kagabi, mga alas 6 ata yun or alas 5. Ginamit ko na tong sleeping bag natin na nature hike. Solid. Ganda ng umaga. Maaraw, hindi naman umulan.
pre. Paano pang ipit ka dyan, pre? May tong ako dito, gag. Ganda talaga. Ito dinala ko rin 'to eh. Itong bakal. Alam mo yan, pre? Oo, nilagay ko sa likod ko. Grabe ka Hindi mo naman, nakita? pre. Sabi ko, Sarap yan, pre. oo, manok yan eh. Nihaw yan, pre. Niyaw na manok. Ba't hindi pa panis yan? Hindi pa. Ha? Mapapanis pa lang yan. Saan ba? Masarap breakfast mo yan, pre. Oo. Oo. Sayang. Mag-burger tayo, pre. Gusto mo burger, pre? Yan ang gusto ko sa'yo. Basta ikaw magluto. Dito tayo, pre. Oh. Meron kasi ako stall dito eh. Burger Yan, Yam! stall 35. Stall number 35. Saan? Ba-burger tayo. Oo, 35 yung bahay nyo. 36 ka 35 sa yan, pre. amin eh. Dalawa yung bahay ko. 34, 35. 35. Ah, dalawang lupa. 34. Oo. Ay, isang lupa pero Boundary kasi dito. Ah, Kaya 34, 35. Ikaw, pre. 36 lang? binura yung isa ng government. Number 36 lang, pre. 36. Mount Ugo. Purok 6. Bilangin kaya natin lahat ng puno dito, pre. I-verify natin kung tama yung bilang. Yan yung challenge natin, no? Oo. Magbilang ng puno. Pero ikaw magbibilang, pre, antayin kita dito magluto ng burger. Di na, ikaw na. Ako na lang magluto. Tara, luto tayo burger, mabero. Good morning, everyone. Ganda ng ulang umaga natin dito sa may Itogon Benguet. Pinitin natin yung mantika. Tapos luto natin yung patty natin. Ano to, guys? Oh? Nature hike. Galing kay MJS Adventures. Kay Derek kaya. Nawala niya daw eh. Draco. Doon nilagay yung chopsticks mo, Draco. Pinala niya yun. Bango! Masarap yung pati mo. Sarap. Ginawa mo yan? Tapos kumuha ko ng plastic na malilit. Kasi nagdidikit-dikit sila eh. Kaya nilagay ko dito. Ang kaling mo talaga. Pagka hulma mo, kailangan meron kang plastic na naka-ready. Ang ganda naman ng lutuan mo. Kaya ano yan? Anong brand yan? Ha? Anong brand ng lutuan mo? Sa ilalim pa. Oy, nakita ko nga. Ano yan? Nature hike. Humingi tayo ng asin kay MJS. Tapos pinak niya sa ganito. Ayusin mo naman yung packing nito, pre. Packaging nito, pre. Ayusin mo naman yung packaging nito, pre. Yan. Luto na lahat, mga bero. Prepare na natin ang ating burger. Yun oh. Hindi ito yung pinapainit. Hindi. Itong buns. Pinapainit pero may mantika yung kawa. Painit mo. Ang ganda talaga, pre, oh. Eh, pati ito, ginawa mo to? Galing mo naman. Ano talaga, pre? Wow. Painit mo, ah. Baka isa lang na ito, busog na ako. Damihan mo yun, pre. Hindi, kainin mo na lahat yun. Tapos mo kumain dito ng isa. Double cheese patty. Single patty with double cheese.
Mozzarella cheese. Parang nakita ko na to dati. Kay Derek. Solid yung burger natin, guard. Hindi na kasya sa tinapay. Ang laki, oh. Hindi na kasya dun sa tinapay natin. Kakaiba yan, pre, ah. Guys, so DIY, oh. Yup. May pipino. Kapal ng burger. Busog. Pangalawa na natin ito, mga bero. Breakfast tayo, tapos Milo. Sa lilim ng punong tahimik, kwentuhan, tawanan, walang pasakit, hanging sariwa, dalay siya, mga yapak natin sa lupa, alaala. Pagkatapos namin mag-almusal, sakto namang dumating yung may-ari ng lupa. Buti na lang kakilala ko rin siya. Natuwa siya sa ginagawa naming paglalakbay. Nagayos na rin kami ng mga gamit at nagpaalam bago umalis. Sa mga gusto nga palang makakuha ng 5% discount sa Bluetti Elite 10 Power Station, i-click nyo lang ang link sa description box. Alright, alis na tayo, mga bero. Malinis na yung spot. Alright, let's go. Sakto. Paulan na. Maraming salamat mga behero sa pagsama sa isa na ng mga adventure. Tuloy-tuloy pa rin ang pagdiskubre at pagtuklas ng mga kakaibang bagay dito sa Pilipinas. Kita-kits ulit sa susunod na ride. Lahat, bawat yapak